proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Matagal na namin iniimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinid natin yung sa Panban, at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Matapos lumuhos ang mga katanungan sa kanyang pagkatao, itinanggi ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang mga paratang na siya ay espiya ng China at iginiit na siya ay Pilipino. Ayon sa Intel Community, may hacking at surveillance activities na nagmumula mismo sa Pogo Hub doon sa Bamban Tarlac na nakapwesto sa lupa, na kung saan ang Pogo Hub na iyon ay pagmamay-ari dati ni Mayor Alice Go. Inirekomenda naman ng DILG na tanggalan ng kapangyarihan si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na pangasiwaan ang mga pulis sa kanilang bayan. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Panelo, ang ginagawa ngayon ng gobyerno kay Bamban Mayor Alice Go ay hindi na makatarungan. Aniya, kung hindi kwalipikado si Go sa pagiging alkalde, ay bakit di na lang daw ito kasuhan at hayaan ang korte na gawin ang kanilang trabaho. Mayor Alice Guo, I want to thank you so much for this interview, and I will be asking you questions both in Tagalog and also in English kung saan ka mas komportable. Ito ang pagkakataon mo para linawin ang mga issue laban sa'yo. Ang pinakaunang issue dito ay ang iyong pagkatao. It's a question on your citizenship. Tinatanong kung Pilipino ka ba talaga. Are you a Filipino? Ma'am Karen, ako po ay isang Filipino. Paano mo mapatutunayan yon? Malaki ang question ngayon sa mga magulang mo, sa ama at sa ina mo. Ang nanay ko po, ang biological mother ko po ay isang Filipina. Ako po ay Filipino passport holder at nag-iisa lang po ang aking passport. Ako po ay Filipino. Who is your mother? Lumaki po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko pong mother. But how do you know she's Filipino? At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po namin. Kasambahay po ng first wife ng dad ko po. So, ang biological mom mo ay dating yung kasambahay? Opo, Ma'am Karen. Bakit hindi mo to sinabi sa Senado nung tinanong ka? Hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Pasensya ka na kailangan tanungin ko to. Anong nangyari noon? You were 12 years old, your father told you, sinabi ng tatay mo, sino ang nanay mo? Tinanong mo ba sa kanya? Anong nangyari? Nangyari po yun, kung di po ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Pagkatapos po ako nailuwal po, minigay po ako sa tatay ko. Alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Kilala mo ba siya? Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. So, kilala mo yung pangalan? Kilala ko po yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Dahil lumaki po ako sa tatay. Lumaki ka sa tatay. Was there any point that you met your mother?
Was she ever introduced to you in person? Hindi po, Ma'am Karen. Why didn't you just say this in the Senate? You were under oath. You were under oath in the Senate. You had to tell the truth. Why didn't you say that you knew who your mother was? Ma'am Karen, during the Senate hearing po, masyado pa ako na blanco. Hindi po ako taga Maynila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay. At hindi rin, natatakot po ako. Yan po yung mas tamang term. Nablanko po ako. At at gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingi po ako ng paunmahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Senator Risa Hontiveros na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil medyo masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen Risa, na blanco po ako. Nung sinabi ng tatay mo sa'yo when you were 12 years old, ang ina mo ay ang dating kasambahay, what happened next? Actually, nangyari po yan. Meron po siyang bagong kasamang partner. Doon ko po nalaman. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niyang mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin or iba pong tingin sa akin nung partner po niya. Kung hindi po ako nagkakamali, at the age of 12 or 14, shinare po sa akin ng daddy ko, sabi niya sa akin, it's about time na kailangan mo malaman sino ka. It's about time na pinagpili po niya ako, gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese? Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya sa taas po, hindi po ako maiiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi po niya sa akin, if ever wala pa akong makakasama, gusto po niya, maging Chinese citizen ako. Pero Ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Filipino. Noong time na yun, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inamin ko naman po sa publiko na ang tatay ko po isang Chinese. Ma'am Karen, hindi ko po kasing kayang sabihin at ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kayang sabihin sa Senate. Ayaw ko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, Dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Marami pa ako nabalitaan. I-deport daw po ako. Ma'am Karen, yung sariling kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili kong bang bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako. Saan po ako i-deport? Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. May mga kapatid ka ba? Do you have brothers and sisters? Meron po. Pero hindi ko po sila kilala. Lumaki po ako, Ma'am Karen. Tinago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, Ma'am Karen, hindi ko na-feel nakakahiya na hindi ako pinag-aral ng tatay ko. Nung bata ako, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka-importante po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin.
Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na po yung tatay ko sa farm, sa piggery po namin. Natuto po ako magpaligo ng baboy. Natuto po ako magpaanak ng baboy. Natuto po ako mag-inject ng baboy, maggamot. Alam po ng mga supplier ng farming po namin. Alam po ng mga supplier po ng gamot, supplier po ng genetics, kung sino ako. Doon sa nabalitaan ko po, nakita ko po sa news, na i-deport po ako, Ma'am Karen. Hindi ko po alam saan po ako dadalhin. Yung sarili kong po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili kong bansa po ba, iiwanan din po ako, tatalikuran din po ako. Saan po ako pupunta? Isa lang po passport ko po, Ma'am Karen. Filipino po ako. Ako po ay isang Philippine passport holder at ako po ay isang Filipino. So, Mayor Guo, why were you also inconsistent about your father? Nung una sinabi mo Filipino siya, lumabas sa mga dokumento, pinoint out ito ni Senator Sherwin Gatchalian, the document showed that he was a Chinese citizen. Ngayon naman, sinabi mo, half Filipino, half Chinese siya. Ano ba talaga ang citizenship ng ama mo? Ever since po, Ma'am Karen, kahit na sa election time, never ko po nasabi na ang tatay ko po ay isang half Filipino, half Chinese. Yung tatay ko po, tumanda na po dito sa Pilipinas. Siya po ay isang siya po ay isang Chinese. Ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. Sinabi mo ba to sa Senado? Sinabi ko po sa Senado po na ang tatay ko po ay isang Chinese. So, ang nanay mo ay Pilipina, ang tatay mo is a Chinese passport holder. Opo, ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. At pinili mo na maging Pilipino, kailan mo nakuha ang Philippine passport mo? Nakuha ko po yung Philippine passport ko po, Ma'am Karen, kung di pa ako 17 or 19 years old. 17 or 19 years old. Okay. Now, ang daming tanong, bakit nagkaroon ka lang ng birth certificate nung 17 years old ka? Bakit nung iniwan ka ng iyong ina, hindi ka nagkaroon ng birth certificate? Kahit bininyagan ka ba noon, pasensya ka na sa tanong na ito, no? Ma'am Karen, kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know, o hindi ko po alam, kasi ginawan po nila akong kahihiyan dun sa nasagot ko. Pero, ganun pa man, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Nung sanggol po ako, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Hindi po ako pumasok ng formal school. Nagtatrabaho po ako habang may tutorial po na dumarating po sa farm everyday. Ilan ang teacher mo noon? May binanggit kang isang teacher. Opo. Si Teacher Rubilin. Opo. Yun lang ba ang homeschooling teacher mo? Ang homeschooling po, Ma'am Karen, kailangan ko rin pabigyan ng konting clarification. Kasi ang homeschooling po, na ibig ko po sabihin, ay pumupunta po sa bahay. Sa bahay po ako tinuturuan. Actually, in fact, lahat po ng mga naging empleyado po namin that time sa farm, tinuturuan po ako. So, what you're trying to say, hindi ito formal na homeschooling ng DepEd. Ganun ba yon? Nakakayaman po, Ma'am Karen, pero ganun nga po. Okay. Tinatanong ng ilan, sino ba siya? Saan siya nanggaling? Wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kalaro? Wala ka bang best friend? Lumaki po ako sa farm, Ma'am Karen. Lumaki po ako na tinago po ako. Lumaki po ako sa farm. Pagtungtong ko po ng 14 years, kundi po 12 or 14 years old, nalaman ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko. Doon po ako nag-umpisa na nagkaroon ng isip
Sabi ko, paano nangyari? In fact, tama ba ganitong buhay? Na nalagi lang ako nasa farm. Nung after that, after 14 years old ko po, unti-unti, tinuturuan ako ng tatay ko sa negosyo. Doon po ako naumpisahan, doon din po ako nakilala ng tao. Natuto po ako bumili ng mais sa Concepcion, sa Bamban, sa Tarlac. Kasi ang hanap buhay po namin baboy. Gumagawa po kami ng sariling feeds. Doon ko din po nakilala ang mga supplier po ng mga gamot, supplier po ng genetic mismo, yung baboy. At doon ko rin po nakilala ang mga naging buyer po ng mga baboy o mga produkto po ng farm. Hindi po ako bigla na lang po lumabas. Maraming pong akong kababayan, kahit yung bayan po namin, na makapagpatunay po, nakilala po nila ako, bata pa lang po ako. Mayor Guo, sa revelasyon mong ito, you might be cited for perjury in the Senate. So sa mga nanunood ngayon, paano ko nakakasiguro na hindi ka nagsisinungaling? Na inimbento mo lang ito, pinag-isipan mo ang kwentong ito, humarap ka kay Karen Davila at para sabihin, eto nanay ko, dati siyang kasambahay na hindi ko kilala. Sasabihin ng Senado, how can we believe you? Unang-una po, Ma'am Karen, kilala po ako ng mga tao na kasalamuha ako nung bata ako. Pangalawa po, ako po ay isang Pinoy. Ako po ay isang Filipino. Ako po ay meron passport na Filipino. At nag-iisa lang po ang passport ko po, Ma'am Karen, Filipino. Philippine passport po ako. Okay, let's move forward now to bakit ikaw, why you're here. This all happened, it started because of a raid. It was a shocking and surprising and an alarming raid. Ikaw ang mayor ng Bamban Tarlac. This is your first term. And prior to you becoming mayor, you asked for a license to have a Pogo franchise. Am I correct? Yes po, Ma'am Karen. Meron din pa akong gusto i-clarify sa nasabi ko po sa Senate hearing last time na previous administration. Ang ibig ko pong sabihin doon sa previous administration ay former mayor po ng Bamban. Nilapitan ko po siya para... Sino yon? Mayor John Feliciano. Tapos? Nilapitan ko po siya para kumuha po ng lono. Letter of no objection para sa itatayo po na Pogo noong year 2020, 2021. Hindi pa po ako mayor noon. Ang tanong ko, bakit mo maiisip ang Pogo? Pigiri ka. Nakita ko ang listahan ng iba mong mga kumpanya. If it's to be believed, it would show that you were an entrepreneur at 24 years old. Kung totoo yun yung mga kumpanyang nakalista na sinasabi yun ang negosyo nyo. Pero from piggery, iba't ibang negosyo, trading, bakit ka papasok sa Pogo? Ma'am Karen, hindi pa ako pumasok sa Pogo. Please allow me to explain. To be exact, naumpisa po ako mag-work 14 at 24. Nasabi ko nga po sa speech ko sa mga kabataan sa bayan namin, 17 years old, pinapirma ako ng tatay ko ng cheque. At hindi ko man alam na ang cheque pala pag pinirmahan mo dapat may pondo. Yan ang first time na tinalbugan ako ng cheque. 14 years old po ako nag-umpisa maghanap buhay. Hindi po 24. Ma'am Karen. What it means is the companies would have been, if it's to be believed, you were 24 years old when those companies were registered, but you could have started working earlier on. Apo. Balikan natin ang tanong, bakit ka hihingi ng prangkisa o permit o lisensya sa Pogo? Hindi mo naman negosyo yun. Apo. Ma'am Karen, hindi pa ako humingi ng permit, hindi po ako humingi ng license to operate. Tinulungan ko lang po yung company po. Explain ko lang po ng mas clear po ha. Ang negosyo ko po farming. It so happen po, nabili ko po yung lupa.
kung saan po nakatayo yung Baofu po ngayon. Na 10 hektarya. 7 hectares po. 7 Okay. point plus po hectares. Magkano mo nabili yun? Kailangan ko po ba i-disclose? For issues of transparency, it might help you. Nabili ko po siya 700 pesos per square. Okay. Installment pa po. Anong taon ito? 2018? Okay. So, binili mo yon pagkatapos, Pinili ko po yon. Pagkatapos po, nakilala ko po yung mga Chinese po sa Clark. Nakilala ko po sila dahil ang negosyo ko po baboy. In-offer ko po sa kanila yung meat mismo, karne. Nag-offer pa ako sa kanila ng baboy. Hanggang nagkakaroon po sila ng mga problema po doon, minsan humingi po sa akin ng tulong. Ang hininga nila sa akin ng tulong mag-translate, hindi nila naintindihan. Doon ko po sila nakilala. Sa karne, sa pagbenta ko po sa kanila ng baboy, hanggang in-offer ko po sa kanila. Sabi ko, bakit sa Clark kayo, hindi niyo pagkaari yung lupa? Gusto niyo ba, lipat niyo na lang sa labas ng Clark? anong negosyo nila no, nung in-offer mo? Ang negosyo po nila ng restaurant. Actually, yung Pogo po na sinasabi po, hindi naman po siya entire Pogo. Sa laki po ng compound, isang building lang po yung Pogo doon, yung 2, 3, second, third, and fourth floor lang po. The rest po, actually it's a mixed use po na development. Meron po siyang commercial, meron po siyang mall, meron po siyang residential. In-invite ko po sila sa Bamban para sa akin naman din po, ay para magkaroon din po ng job opportunity din. And bilang negosyante, ayaw ko rin naman po talaga magsinungaling, syempre opportunity rin po sa akin na yung lupa ko po magamit. Yan naman po talaga in-insist ko, dapat doon sa lupa ko. Nung nagkaroon na po sila ng commercial, dumating po naman si Hong Sheng. Nung ginagawa na pa yung building, dumating po si Hong Sheng na magre-rent po sa kanila. Nung magre-rent po sa kanila, in-introduce ko po si Hong Sheng doon sa former mayor na kung meron pong mga questions na hindi niya masagot, ako po yung nag-translate. In-introduce ko po siya doon sa former mayor para kumuha po ng letter of no objection. Ang big sabihin po nun, Ma'am Karen, ay wala po nag-o-object. After nun, Ma'am Karen, hindi na po ako nakialam. Kasi ang nakalagay dito sa resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Bamban, itong resolution number 185, ang resolution na ito ay dahil sa aplikasyon ni Miss Alice Guo para sa isang franchise license permit of Hong Sheng Gaming Technology. So it is your name that is in effect applying for the franchise license and permit. Ma'am Karen, during that time po, ako po yung nag-introduce. But why did you have to use your name? Actually, if you are saying hindi ka bahagi ng negosyo ng Pogo, bakit mo papagamit ang pangalan mo? Actually, Ma'am Karen, wala naman pong record na magsasabi na nag-apply ako. In-introduce ko lang po sila, Ma'am Karen. At afterwards po, hindi ko na rin po nabigyan po ng pansin dun sa nakalagay po ng representative. Pero Ma'am Karen, in-introduce ko lang po sila dun sa former mayor para mag-apply po ng letter of no objection at para makakuha po sila ng lisensya po sa PAGCOR. So, let's be clear about this. Ang lupa is not 10 hectares, it's 7 hectares. 7 point plus po. And do you still own that land? Before po ako nag-run for public office, nag-divest na po ako, Ma'am Karen. So, how much did you sell the land? Mabibiyar ako ulit. But you are a public official. Isn't this recorded? I'm just curious because they're bound to dig up taxes you've paid, the sale of the land. You don't have to give me in detail, but who did you sell the land to?
Binenta ko po yung, actually, ang naging usapan po namin dyan, Ma'am Karen, sila po magpasok ng investment. Usapan naman namin nung una, hindi ganun kalaki. Nung lumalaki na po, Ma'am Karen, hindi na po, ayaw ko po magpasok ng pera. Naisip ko po, nasabi ko po sa kanila, No, but who did you sell the land to? binenta ko po kay Jack Uy. And Jack Uy is who? Jack Uy ay pinakilala po sa akin ng mga Chinese. Sino siya? Siya po ay isang Filipino. Anong Kasi ginagawa niya? pinakilala po sila sa akin para ibenta po yung share ko po sa kanila. Kasi that time po, gusto ko na po mag-divest. So, is Jack Uy a part owner of Hongsheng Gaming Tech or Zunyuan Technology? Si Jack Uy po, ay siya po yung bumili po ng share, stock, yung stock share ko po sa Baofu. Baofu is the owner po ng property. Hindi po siya owner po ng any Pogo operation. So, ngayon, hindi na ikaw ang may-ari ng lupa. Year 2022 pa po. Okay. Because then, you ran for mayor. Yes po, I ran for mayor. Okay. You ran for mayor, you beat 7 other opponents. Tumakbo ka, nakalagay doon na gumastos ka lang ng 134,000 pesos. Pero, wag muna natin yun i-detalye. Dito muna tayo. Nagkaroon ng raid. Okay? 2 raid. You've heard of this raid in February 2023. Ni-raid ng CIDG ang isang Pogo operation sa Barangay Anupul. Alam mo na yon. Mayor ka na nun. Apa, 2023 po. Hindi po, February 1 po sila ni-raid. Okay. Mayor ka na nun. Opo. Ang Barangay Anupul ay nasa Bamban. Nasa Bamban, opo. Okay. Ang pagka-raid nun, nakakuha sila ng more than 800 individuals, 500 Pilipino, 300 foreign nationals. Ang operator is a Malaysian, allegedly operating cryptocurrency investment scams. Yes, ma'am. Okay, so kumbaga, sa lugar ng Bamban, ang Pogo may problema na talaga. Noong 2023, nung ni-raid ng CIDG yon, bakit nagtuloy ang Pogo ng Zunyuan Technology? Noong 2023, ang dami ng human trafficking sa lugar mo. Bakit pa to nagpatuloy? 2023 po, ma'am. Tandang-tanda ko po yun eh. Na-raid po sila February 1. Flight ko po noon palabas ng bansa. May pupuntahan po, may a-attendan po ako ng exhibit. Bago pa ako umalis din po ako ng February 1 or 2. Bago po ako umalis, inalam ko po ano nangyari. Later on, nasa korte na po lahat ng demanda. Nung nalaman ko po, before, ma'am, i-clear ko lang pa, nakakalimutan ko po ulit. Sure, go. Na-read po yun na mayroon po silang pag-core license. Sila po ay si Hongsheng. Sila po ay owner po ng master license holder. Na-read po yan, palabas po ako ng bansa. Bago pa ako umalis, tinanong ko, ano nangyari? Sabi po sa akin, doon sa tinayo po namin na team para mag-imbestiga na locally, sabi sa akin, dadali na ng korte. Then afterwards po, nung nasa korte na po, hindi na po ako nakialam. Are you against Pogo personally? I mean, as a public official? Now? Yes. Because if you are against Pogo, the bigger question is why have you tolerated it? Ma'am, now I'm against. Now, as long as ako pa yung mayor, I will no longer allow any Pogo operation in my town. Before po, ma'am, the reason why din po, nung humingi po ng Zone 1 technology, ng lono po doon sa mga konsihal ko po, ang paliwanag po nila sa akin, Mayora, trabaho. Second class municipality lang po kami. Yung mga kababayan po namin, kailangan po ng trabaho. Sabi ko po sa mga konsihal, as long as meron pong lisensya ng PAGCOR, papayag ako. Pag walang lisensya ng PAGCOR,
never again. Mayor ka na, at nung itinayo ang Zunyu One Technology, na raid ito nitong Marso, and once again, meron na namang human trafficking. May mga na-rescue doon, foreigners and Filipino. Ang issue nila, human trafficking used for cyber attacks of government agencies. Iba't iba, and POGO operations, shopping scams, love scams, kung ano-anong scam. Ang tanong ko bilang mayor, hindi mo ba ever binisita ang lugar na yon? Hindi ka ba pumapasok sa mga building na ang liit ng Bamban, di mo ba nakita, oh, ang dami ditong Chino, ang dami ditong dayuhan. Because the bigger issue, if you don't have links to POGO, is, were you doing your job at all? Ma'am, ayoko po magkaroon ng conflict of interest. Hindi po ako pumapasok. Hindi po ako pumupunta doon sa building. Ayaw kong masabihan ako, meron ako ibang gusto, kaya po ako pumunta doon. Pero yung team ko po, they are always na pumupunta. In fact, bago po nangyari yung raid, I think a week or two, may nangyaring site visitation. May nangyaring nagpa-open house visitation po sila. Si Zunwan, ma'am, meron po siyang POGO license. May lisensya po siya, ma'am. Binigyan ko po siya ng mayor's permit. Magkano ba ang kinikita ng POGO para sa Bamban Tarlac? How much taxes do they pay? How much revenues did the city earn? Saan ba napunta itong kita sa POGO? Opo, ma'am. In fact, simula po nung nabigyan ko po ng lisensya po, simula po nung nabigyan ko po ng permit po si ZY, na tinatawag si Zunwan po, wala pong any police report. At meron pong sariling opisina po si PAGCOR na I believe sila po yung mas may knowledge po to regulate them, POGO. Wala pong nangyaring any police reports. At meron po kaming 200 po na local po na employment doon sa POGO na na-raid po nakaraan. Pero ang lapit nun sa City Hall, hindi mo ba nakikita na, oh, may Vietnamese, may dumating na foreigner, wala bang gano'n? Actually, Ang ma'am, daming dayuhan na nandun. opo, ma'am. Actually, ma'am, never at never nagkaroon ng any report. Kung meron lang po silang report, ma'am, na in any kind of crime po na dumating po sa opisina ko or any PNP report, of course, a-actionan ko. Pero walang report po, ma'am. Simula po nung nag-start po sila mag-operate, in fact po, ma'am, bago po nangyari po yung raid, pinadala namin sila ng tax computation. At kami din po sa munisipyo, gumawa po kami ng rough estimate na makokolekta po namin sa kanila doon sa RPT po nila. Magkano? Nasa almost 15 million po doon sa RPT po. At nagbayad ba sila? Ang pinangako po niya sa amin, ang pinangako po nila sa amin ay end ng March po sila magbabayad. Kasi first quarter po. Ang tingin ng marami kasi, kaya lumaki ang POGO sa Bamban Tarlac ay partner ka. Yun ang tingin ng marami ngayon na imposibleng lumago ang POGO sa isang lugar kung si Mayor Guo hindi siya partner, kasosyo. Yun ang tingin ng marami ngayon. Ma'am, di pa ako ganun ka-powerful. Ako po ay isang simpleng mamamayan. Ako po ay isang second-class municipality lang po. Wala pa akong ganung kalaking connection po. So I wanted to ask you, this is important, no, for you to clarify. Sinabi mo sa akin ngayon, isa kang simpleng mamamayan. And yet, dito sa Tarlakenyo, isang dyaryo, lumabas na meron kang McLaren, no? Di ko alam na, panalunan mo ba ito? Because this is a 33 million peso car. Actually, ma'am, it's a show. Car show po yun, ma'am. Alam niyo naman po, kami mga nasa probinsya, gusto namin lagi masaya. Sa Concepcion po yun, ma'am. Yung mayor po ng Concepcion po, kaibigan ko. Yung pinaka event coordinator po nila, kaibigan ko.
Nag-entry lang po kami, ma'am. Hindi ko po siya sasakyan. Hiniram po namin sa kaibigan ko, i-entry para lang sa show, para maging mas masaya lang po ang mga ibang kababayan po namin. So, are you saying you don't own a McLaren? I don't own the McLaren. Wala kang McLaren, ganitong kotse? in fact, ma'am, dumating po yung kotse, nakatowing pa na sasakyan. Nakatowing na vehicle po yung dumating kasi hiniram nga po namin. So, wala kang McLaren? Wala Walang pong nakatago McLaren. sa garahe? But do you own a chopper? Yes, ma'am, I own a chopper. So, why would you own a chopper? 2019? Sorry, ma'am, di ko pa masyado maalala yung exact na date po. Gusto ko po gawing negosyo. Ako po kasi, ma'am, negosyante po talaga. Meron po tayong taxi na by land. Naisip ko po, pwede rin po yung taxi by air. Nagkaroon po ako ng idea sa air taxi. 75,000 pesos per hour. The moment na nag-switch on ka ng engine, naniningil ka na. 1:1 po ang conversion po ng fuel po. So, naisip mo siya bilang negosyo? Naisip ko po siya, ma'am, bilang negosyo. Okay, and where is the chopper today? Binenta ko na po siya, ma'am, kasi hindi na rin po nagagamit. At hindi po lumabas yung in-expect ko po na magiging possible po na operation. Kailan mo nabenta ang chopper? Nabenta ko po siya this year. Because the reason I'm asking these questions is your lifestyle has come into question. That you live an extremely luxurious lifestyle. Sinabi mo ngayon, simple lang akong tao. Yes, ma'am. Nakatira nga, in fact, hanggang ngayon nga, ma'am, nakatira pa ako sa farm eh. Nakatira pa rin ako dun sa farm namin. Doon pa rin ako nakatira. Nakatira pa rin ako doon sa yung mga ibang kaibigan na karating. In fact, bago nangyari to, minsan yung mga ibang department head ko po nakakarating po doon sa bahay ko. Okay. Ang ABS-CBN araw-araw nasa Bamban, Tarlac. You're not in your office. You haven't been going to work. Aren't you accountable? Shouldn't you be in the office? Ma'am, nag-o-office po ako. Dumediretso pa ako sa barangay. Ma'am Karen, kami po kasi sa bayan po namin. Ako po bilang alkalde po, mas gusto ko po na napupuntahan ko po diretso yung tao. Isa rin pong reason, ma'am, kung bakit ayaw ko po makita ng mga reporters po, not only ABS-CBN, hindi pa po ako ready magsalita. Kaya hindi po ako nagpapakita sa kanila. Pero kung ano man po ang aking obligasyon sa aking mga constituents, mga kababayan ko po, ginagawa ko po lahat. Anong plano mo ngayon? Magre-resign ka ba bilang mayor? Hindi po. Hindi pa ako magre-resign. I will continue serving my constituents. In fact, ma'am, one of the reason kung bakit po ako nagpa-interview today, dahil din po sa mga kabamban ko, you will appreciate our bayan. Maliit lang po siya, pero very, very, very warm. Sila po yung nagpupush po sa akin, sila din po yung nagme-message po sa akin everyday. Mayora, ma'am, mahal ka namin, huwag niyo po kami iwanan, marami pa po tayong programa, marami pa po tayong pangarap na gagawin po natin. Are you going to run again for mayor in 2025? Yes, ma'am. Who's gonna support you? I'm curious. May kabamban. May partido ka na ba? Meron po. Oo. So sa provincial politics, sino ang kakampi mo doon? I don't treat po naman na may kaaway. Kasi ako po ay isang bago lang po. Neophyte lang po ako na politician. I don't even consider myself po as politician. Sabi ko po lagi sa sarili ko po, ako po ay isang public servant. Meron din po akong calling po. Sana po yung mga malalaking politicians, kung meron po silang mga issues, kung meron man po silang mga misunderstandings po, huwag na po nila ako idamay. Okay. So on the record, kilala ka na siyang humingi na bigyan ng lisensya, prangkisa, permit ang POGO noong 2020. You're on the record, ha? I'm reading the actual resolution. Actually, Ma'am Karen, sorry to interrupt Go you. ahead.
Hindi po siya permit, hindi po siya license. Ang hiningi ko po, ang pinakilala ko po, yung Hong Sheng, dun sa former mayor, is letter of no objection, Yeah. law no. Oo. Hindi po siya permit, hindi po siya any license to operate, hindi po. But I'm reading the actual resolution. I'm just saying that's what it states. That's what it states. You can correct that in your own town. Ang tanong ngayon, are you going to call for a ban on Pogo, hindi lang sa Banban, pero sa buong Tarlac? Actually, ma'am, wala pa akong karapatan to call for entire Tarlac. Ako po ay isang mayor po ng sarili ko pong bayan. Sa sarili ko pong bayan, ayaw ko na po at I will never tolerate. At ayaw ko na rin po na magkaroon ng any Pogo operation po sa sarili ko pong bayan. Siguro sa huli na lang, anong mensaheng gusto mo sabihin? Meron pang Senate hearing. I think you'll have one this week. At ang tingin ng marami sa'yo sa social media ay may mga, alam mo naman yun, may mga memes na tinawag kang sinungaling, tinawag kang may-ari ng Pogo. Anong gusto mo sabihin ngayon to close? Actually, ma'am, hindi po yan ang gusto ko pong sabihin. Ang gusto ko pong sabihin sa lahat ng publiko, hindi po ako spy. Yan po yung masakit po sa akin na tinatawag po akong spiya. Hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino, mahal ko po ang sarili ko pong bansa. Hindi po ako spy. Or asset ng ibang bansa? Ako po ay isang Filipino, mahal ko po ang sarili ko pong bayan, sarili ko pong bansa. Hindi po ako spy, hindi rin po ako asset, hindi po. On that note, maraming salamat sa iyo, Mayor Alice Guo. Thank you. Thank you po, Ma'am Karen. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.